ang lalaking iyon na akitin ang lahat ng siga papunta sa gym. Nagbigay siya ng pilit na ngiti at ginawa iyon. Ang rurok nito ay nang tanghaliang iyon, nang magpakita siya ng friendly middle finger, matagumpay na nainis ang mga pasaway at napapasok sila sa gym. Matapos silang lahat na maakit sa loob, lumitaw ang inspektor mula sa likuran at ikinandado ang pinto. Malinaw niyang sinabi ang kanyang pagkakakilanlan at ang layunin niya roon na tulungan ang mga estudyante na makapasa. Nagbigay siya ng dalawang kondisyon. Una, mag-aral ng maayos. Pangalawa, bugbugin siya at umalis. Siyempre, alam ng lahat kung ano ang pinili ng dalawang pinakamalaking pasaway. Kaya naging isa laban sa 100 ang laban. Akala mo ay matatalo ng husto ang inspektor, ngunit hindi inaasahan, sumugod siya na parang mabangis na tigre. Napakabilis ng kanyang mga suntok kaya hindi man lang nakareact ang mga kabataan. Ang resulta, 1-0 para sa mabubuti. Matapos ayusin ang gulo, nakipagtulungan siya sa mga professor mula sa iba't ibang department upang gumawa ng schedule. Alas 6 ng umaga, almusal, alas 7, pag-aaral, at iba pa. Bawat isa sa kanila ay naging masunurin na parang tuta at pinigilan sa isang cute na paraan. Pero anong aba ang magagawa para sa kinabukasan ng bansa? Kailangan na lamang nilang tiisin. Wala pang isang oras, may ilang estudyante na nainis at handa ng harapin ng guro. Ngunit siya ay isang dating sundalo, isang captain ng Special Forces, at hindi ganoon kadaling kalaban gaya ng inaakala nila. Sa ganoong paraan, patuloy na bumabangon ang masasamang estudyante at paulit-ulit ding natutumba. May ilang estudyante na ayaw sumuko at nakikipagtalo kung nakakatulong ba talaga sa buhay ang puro aral, aral, aral. Sinasabi nilang mas mabuti pang gumawa ng bagay na kikita ng pera. Nang marinig iyon, hinawakan ni Andrew ang dalawang leader, isinakay sila sa kotse, at binigyan sila ng matinding reality check.